Pabaya mo muna yung katabi mo, sabihin mo, kahit may bagyo, na dito ka pa rin, hindi mo talaga, ha? Walang makakapigil. Okay. Sabi ng iba, ngayon daw po ay signal number 3 or 2. Pero tayo, we share the good news. Kaya po, ako po, kung magpo-post ako sa Facebook, magpo-post po ako ng encouragement at pananampalataya verses sa Bible. Yan ang kailangan ng tao ngayon. So tayo po ay mag-post ng encouragement sa ating po mga kababayan na kahit po may bagyo, palakasin po natin ang ating pananampalataya. Alam niyo po, kami po ay nasa Hong Kong nung nakaraan. Sabi, may bagyo nga po dito. At sabi po ng bishop, dapat yan, pinag-pray na hindi dumaan dito sa Laguna. Kaya ako po naniniwala na kayang patigilin ng mga matitinding prayer ang lakas ng bagyo. Amen? Mas malaki ang Panginoon kaysa kay Pipito. Amen? Mas malakas ang Panginoon kaysa kay Pipito. Amen? Mas matindi ang dating ng mga taong nananalangin kaysa kay Pipito. Alam niyo, meron isang verse sa Bible. Tingnan niyo po ito. Sabi po ng Marcos 11:24. Sabi po diyan, kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingin ninyo, saan daw? Sa panalangin. Anuman. Kahit ano. Anuman ang hingin ninyo sa panalangin, manalig, sa ibang version po niya, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo. Kayo po prayerful, alam ko po. Pero sa lahat ng prayer nyo, dapat naniniwala kayong ang pinanalangin natin mangyayari. O ngayon, sabi po ng Bible, sa 2 o 3 nagkakatipon sa kanyang pangalan na andun siya. At ang sabi ng verse na ito, anuman ang hingin ninyo sa panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon. O ngayon, hawakan natin ang katabi natin. Tayo mananalangin. O, pikit po tayong lahat. Panginoon, sabi po nila malakas ang bagyo, pero ikaw ay mas malakas. Ikaw ang may control ng lahat ng bagay. Kaya ngayon, Panginoon, we pray ang Laguna, Cavite ay hindi maaapektuhan ng bagyong ito. Tinataboy po namin ito sa pangalan ni Jesus at ang iyong kapangyarihan ay sumama sa amin po lahat. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, sabihin mo sa katabi mo, maniwala ka. Wala ang bagyo. Ayan. Kung meron mas dapat matakot, kami po yun Kami ang binabaha Pero dahil nga sanay na tayo dyan at meron tayong pananalig sa Panginoon, wala po yun. Kaya huwag kayo mananakot sa Facebook. Uy, ang tindi ng bagyo. Huwag ka lalabas ng bahay. Stay ka lang dyan sa bahay. Sa halip na manakot tayo, share your faith in Christ. Sabi mo, mas malakas ang Panginoon kaysa kay Pipito. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sanay na po tayo dyan, kaya hindi na po dapat tayo matakot. Kung ako ang magdadahilan sa sarili ko, sasabihin ko, cancel na muna service, baka magbaha sa amin Pero may baha o wala, kami po pag Sunday, lalo na, kaya yung iba maraming siguro hindi ko na ako natakot sa bagyo. Marami po ngayong hindi nakapunta. Kaya po, kahit may bagyo, tuloy. Sabi na isang pastor, huwag ka nagsisimba pag biyak na yung lupa. Siyempre, makakatawid No, tanongin mo yung katabi mo, nabiyak na ba lupa? Hindi pa, di ba? Doon walang service. Napigilan lang tayo ng COVID sa face-to-face, pero ay papaano, nakapag-ano po tayo, online. Kaya walang makakapigil talaga. Sabihin mo sa katabi mo yan, dapat walang makapigil sa'yo. Ayan. Serving God. Tuloy po natin ang ating po topic. Spiritual growth po tayo. Ang sabi po natin, nung nakaraan, kung natatandaan nyo po, meron pong 4 na dahilan kung paano po tayo lalago. Una po ay, kung gusto daw po natin lumago, manatili ka sa tahanan ng Diyos, meron kang koneksyon sa loob ng simbahan.
So, aminin man natin o hindi, marami po sa atin kaya nagpatuloy lumalim sa kanyang spiritual na buhay kasi po may connection po siya sa simbahan. Okay? Walang Christian na magsasabi na kaya kong lumago, so kahit hindi ko kailangan ng church, hindi po pwede kasi nga po nilagay tayo sa pamilya ng Diyos eh. Kaya ito pong lugar na ito is a family. Kaya pag once na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, you became a born-again Christian, ikaw dapat ay umaanib, sumasama sa isang pamilya. At walang iba po yon kundi ang pamilya ng Diyos. Okay? Kaya nag-start po yan kapag kayo po ay kumilala sa Panginoon. Pangalawa po, paano pa tayo lumalago? Dapat po, lagi po tayo nananabik at uhaw sa Panginoon. Ang illustration po natin last Sunday, kung natatandaan niyo po, yung isang usa, no? At ang kanya pong katawan ay nangangailangan ng pampalubag sa kanyang init na nararamdaman. Kasi kung hindi, mamamatay po siya. Kaya sabi po, first natin doon, kung paano ang usa ay batis, ganun din ang ating kaluluwa. Kaya hindi po tayo mabubuhay without the presence of God. Kaya lumayo ka sa Panginoon, ibig po sabihin noon, hindi mo kayang pamuhayan ang ating buhay para sa sarili lamang natin. Pangatlo, sabi po, maging kagaya ka lagi ng Panginoon. Tinuturo po sa atin na maging katulad, maging kawangis, maging halimbawa rin po kung paano ang Panginoon ay nagbigay ng isang halimbawa. Siguro pag tinignan natin ang buhay ng Panginoon sa Bible, nagbibigay po sa atin ito ng inspirasyon, no? Na wala kayong mababasa sa four gospel na ang Panginoon ay sinilay ang kanyang patotoo. Tama po ba yan? Hindi, Pastor, tinoyo si Jesus doon sa temple. Pinagtataob niya yun. Yun ay upang ipakita niya ang kanyang authority. Pero hindi po yung pagtutuyo nang wala sa hulog. Yung po ay paglapastangan sa temple ng Diyos, pagsaway. Yan ang word yan, no? Correction ang binigay ng Panginoon sa mga tao, pagpapaalala. No, kaya ganun din po tayo. Katulad ni Jesus, maging kagaya natin siya, naging mabuting patotoo. No, pang-apat, ang sabi, pag gusto daw lumago, gagamitin daw po natin ang ating mga kaloob para sa ating Panginoon. So, tayo po ay pinapagamit ang mga kakayanan natin para sa Panginoon. Alam ko pong iba-iba tayo ng mga kakayanan. So, meron sa atin na mamahala. Meron po sa atin magaling sa music. Meron po sa atin magaling sa iba't ibang ginagawa sa church na hindi naman kaya ng iba. Okay, iba-iba kung paano ang mukha natin magkakaiba, ganun din po ang mga kaloob na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Iba-iba rin po tayo. Kaya dapat, i-discover mo yung kakayanan mo o kaloob na binigay ng Diyos sa iyo. Sabi niya iba, ano ang kaya kong gawin, Pastor? Basta ang alam ko lang po, magtumalo sa church, umupo po dito. Hindi ko po alam kung meron yan. You need to discover. No? Yung iba po sa inyo, magaling naman palang kumanta, hindi niya alam na mahusay pala siya kumanta. Yung iba naman po, akala niya, ang kanyang pagsayaw ay para sa mundo lang, yung pala gusto ng Panginoon, ipagabit yung pagsayaw. So, hindi pa na-discover. Yung iba, hindi niya alam na magaling pa lang siya magsalita dahil pagdating sa labas, marami siyang kakwentuhan, parang nagmamarites sa maraming tao, yung pala gagamitin ng Panginoon kanyang kakayanan para ipahayag ang mabuting balita. So, iba-iba po tayo. Yung iba, mabilis ang pera sa kanya. So, ang kaloob na pwede sa kanya ay kakayanan na tumulong sa gawain ng Panginoon. Ministry din po yon. Skills mo yon, gift mo yon sa Panginoon. Yung iba naman po sa inyo ay magaling mag-encourage. Meron pong ganon.
No, meron din kung paano merong madaling magpa-discourage ng mga kapatiran. Meron po dito for sure magaling mag-encourage. At pag nagsalita siya ng encouragement, ay encourage talaga yung tao. That is also a gift from the Lord. So meron po sa ating mga kaloob na pag pinag-pray ang may sakit, talagang gumagaling. Kaloob po yun. Discover your gift na binigay ng Panginoon. Okay? So sino dito, taas ang kamay, alam na niya ang gift na binigay ng Panginoon sa kanya. Pero kung ang gift mo ay nakakasira, no, ng kapwa, hindi po gift yun. No? Ang gift ko, Panginoon tisurin si kapatid Hindi gift yun. No? Hindi po mula sa Panginoon yan. Kaya meron tayong kaloob, alam niyo kung bakit. Ang isang purpose niyan, para sa ikatitibay ng bawat isa, ng iglesia. Amen? Kaya meron tayong iba't ibang kakayanan for the unity. Okay? Kaya hindi dapat ipagyabang kung ano mang kakayanan meron tayo. Don't be proud. Instead, give thanks to the Lord. Lord, salamat, marunong akong kumanta. Lord, salamat, marunong akong tumugtog. Lord, salamat, marunong akong mag-handle ng Bible study. Lord, salamat, binigyan niyo ako ng kakayanan na makapag-encourage. Lord, salamat, binibigyan niyo ako ng blessing. Alam ko po to, ang blessing na ito ay hindi para sa sarili ko lang, kundi para din sa ibang mga tao. Amen? So, pag gano'n, lumalagim ang spirituality natin. Kaya kung anong kakayanan meron ka, magpasalamat ka sa Panginoon. Kung maganda ka, guwapo ka, at alam mong iyan puhunan mo, at iyan nakakapag-impress ng ibang mga tao for God's glory, pasalamatan mo si Lord, no? Sabi mo kay Lord, Lord, salamat, napakaganda ko at napakagwapo ko. It's also a gift kasi, alam niyo ba, pag nag-apply ka, ewan kung napapansin niyo to, pag nag-apply ka sa publica, lalo mga kukuhanin mong trabaho yung may kinalaman sa pakikipag-usap sa tao. Ang laging nire-record nila with pleasing personality. Kasi skills din yun Kaya tingnan mong katabi mo, kung maganda yan, sabi mo, pasalamat ka kay Lord, ang ganda mo ngayon, ang gwapo mo. No? Kaya yan ay gamitin mo ang kagandahan at kagwapuhan mo sa Panginoon, no? Hindi para tumalandi ka, magibang, no? Use your kagandahan to glorify God. Amen? Sabi ang ganda mo, di mo ipapagamit yan sa Panginoon. No? Tignan niyo po ako. No? Hindi naman ang magandang lalaki. But my gift, no? Sabi ko, Lord, hindi pwedeng, hindi ko gagamitin ang kaloob na binigay mo sa akin. Kaya halimbawa, kung kaloob ko teaching, so I need to teach the Word of God. So hindi ko kailangan ng pagtuturo sa school. Part-time job ko lang po yan, hindi yan ang primary job ko. So kaya meron kakayanan magturo because gusto kong gamitin ng Panginoon para may palaganap ang mabuting balita. So, kahit anong gift mo, dito ako magtatapos. Tapos na tayo. Nanalangin na tayo. No, dito po ako magtatapos. Kahit ano ang kakayanan mo. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kahit ano ang kakayanan mo, ipagamit mo yan sa Panginoon. Oo, amen. Magaling ka magluto. Magluto ka dito pag may okasyon. Kakayanan yan to glorify God. So tuloy po natin, panglima. Para matulungan po natin ang mga sarili natin na lumago, you need to study the Word of God regularly. Regular ka mag-aral ng Bible. Not only reading, but in meditating the Word of God. Totoo lang, aminin natin, walang Kristiyanong lumago na hindi nagbabasa ng Bible. Lagi niyo po tatandaan yan. Sabihin mo, may naramdaman kasi akong kakaiba, kaya malago na ako sa akin. Wala pong ganun. Isa po sa tool na ginagamit ng Lord sa buhay natin ngayon para lalo kang lumalim sa faith mo, lalo mong maunawaan ang takbo ng buhay mo, ang layunin ng buhay, para mas maintindihan mo ang layunin ng Panginoon at kung sino siya sa buhay mo, you need to read your Bible regularly. Study the Word of God. Wag mo tatanggalin, kapatid, yun, no? Yung pagbabasa ng Bible
ay isang paraan yan para mas makilala mo ang Panginoon. At ito pa, mas maiintindihan mo ang mga desisyon mo sa buhay pag marami kang nababasa ng mga verses sa Bible. Amen? Mas naiintindihan mo, ito pala gusto ng Lord, hindi pala yung gusto ko lang. Ito pala ang naisin ng Panginoon sa akin, hindi yung nais ko lang. Ito pala ang pangarap ng Lord sa akin, hindi lang pala pangarap ko lamang. So mas na lumalawak, mas na-enhance ang buhay natin because of the Word of God. Bakit? Because all Scripture is God-breathed. It is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the man of God may be thoroughly equipped. Nasasanay. Kaya yung iba, hindi pa sanay dito eh. Kaya lahat tayo, kung hindi tayo sanay, sanayin mo na ang nagbabasa ka ng Bible. Napakadali magbasa ng Bible. Bakit? Naandyan si Facebook, naandyan si YouTube, naandyan si Bible application, nasa Bible na, nasa cellphone. Sipin niyo po yun. Ako po, merong 6 na version na Bible. So, ibig sabihin, sa cellphone lamang, meron akong 6 na Bible. Biblia. Version. Sa cellphone. Ikaw na yung mamili. But I suggest, bilang mga nagsisimula na magbasa ng Bible, ang version mo dapat, tandaan mo to ha, pag nagsisimula ka magbasa ng Bible, ang version mo dapat mabuting balita. May nadadownload po nun. Kung gusto mong English, I suggest New International Version ang gamitin mo. Kasi yan ay mga mabababaw ang English niyan. Pag mabuting balita, mabababaw ang Tagalog yan. Kasi i-check mo yung version ng Bible mo, baka malalalim yan, no? Merong malalim na Tagalog, yung ang salin ay ang Biblia. So medyo malalim ang pagkatagalog niyan. So tayo dahil nagsisimula tayong mag-commit ng pagbabasa ng Bible, use mabuting balita in NIV version. Amen? So bakit makakatulong ito sa paglago sa iyong spiritual life? The Word of God is like a bread. Tinapay, pagkain. Okay? Tignan niyo po yung katawan natin. Yung mga ano ko, kaya hindi napayat yan. Kain ng kain yan eh. Kain ng kain. Ganon din sa spiritual life mo. Dapat, ang spiritual life mo, pinapakain mo ng pagkain yan. Okay? Hindi unlimited sa pagkain ng spiritual life mo, spiritual body mo. So, hindi Jollibee, McDo, no? Hindi Starbucks ang ilalagay mo dyan. Alam nyo kung ano? Ang pagkain ng spiritual life mo is the Word of God. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Yung taba mo nga, baka yung spiritual life mo, malnourished na. Hindi mo pinapakain ng tinapay, ng Word of God. Kaya, yun, tatandaan po natin, hindi lalago ang isang Christian kapag hindi nagbabasa ng Bible. Kung ganun pala, Pastor, ibig sabihin, araw-araw ako magbabasa. Kasi kung paano ang katawan ko, araw-araw kumakain, therefore, ganun din ang aking spiritual na buhay. Pakainin ko kaya to araw-araw. Makita mo, kung ang katawan lumalakas kapag kumakain ng tama, ganun din ang spiritual life. So, pakainin naman po, maawa naman po tayo sa spiritual body natin. Pakainin natin ang pagkain tama. Ano ang pagkain tama? Ang salita ng Diyos. A man shall not live by bread alone. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kaya tayo, kung paano ka masarap kumain, dapat sinasarapan mo din ang kain mo sa iyong spiritual life. Okay? Kaya, I suggest, install mo ang Bible application sa iyong cellphone at ang install mo kay Pastora, everyday tumutunog ang cellphone. Bakit tumutunog pag umaga? Kasi merong application na kusang maglalabas ng verse sa Bible yung cellphone mo. Alamin nyo yun, meron nun. So, sineset yun kung anong oras. Kaya yung kay Pastora ata alas 6. So, pag tumunog yun, babasahin niya,
Ito yung verse na binigay ng Panginoon ngayong umaga. So, meditate it. Kasi sabi, number 5, regular na mag-aral ng Biblia. Pasalamatan mo, Lord. Salamat sa iyong salita ngayong umaga. So, sabay prayer mo na, Lord, itong verse na ito yung tutulong sa mga problema ko. At salamat, pinalakas niyo po ako. In Jesus' name. Diba? May time ka na. Sa isang sandali lamang. Ang sarap kaya nun, no? Yung ang isang araw mo ay nakapag-spend ka ng time to meditate the Word of God. So, sino po kayo magsisimula na ng ganun kasimple, no? Oo. Tayo po, yung page natin, nagpapasa ng mga verses araw-araw. Ewan ko kung pinapansin nyo yun o hindi nyo talaga pinapansin. No? Kasi po yung verse na yun, pwede mong i-meditate. O pwede ka pong mag-comment. O yun, pwede kang magsabi doon. Pero kung ano, okay lang. Basta mahalaga, nakapag-meditate ka sa sarili mo. Nakapagbasa ka. O, yung iba, hindi magagaling sa social media. Amen? So, mula po ngayon, please, tulungan mo ang spiritual body mo. Pakainin mo yan ng tamang pagkain. At ang tamang pagkain is the Word of God. Maging excited ka doon. Amen? Yung iba parang hindi excited kasi Alam niyo yun, yung sino dito yung nagutom na? Alam niyo yung maghapon kang gutom na gutom? Tapos pagdaan nyo ng nanay mo, napadaan kayo sa logo pa lang ng McDo, nakita mo sa malayo, tumutulo na laway mo. Sikmura mo, gutom na gutom ka na Ganun, kasi excited kang kumain. Yun ay pagpipray natin mamaya, ibalik ng Diyos sa atin yung excitement mo, no? Yung ma-excite ka na magbasa muli ng salita ng Diyos. Bakit? Pag ginawa mo yon, for sure, 100%, lalago ka spiritually. Amen? Ano po yung verse natin dyan? Tingnan niyo po to. Gaya ng sanggol, kayo'y manabik. Ayan. Sino po dito nananabik? Yung bang nananabik ka? No? Parang syota mo, lagi ka nananabik na makita. Ganun din sa spiritual. Sabi, nananabik sa gatas na spiritual upang umunlad. Take note yung salitang umunlad. Amen? Kaya sinasabi natin, without the Word of God, hindi pwedeng umunlad sa pananampalataya hanggang kamtan ang ganap na kaligtasan. Alam niyo ibig sabihin nun? Hanggat hindi pa dumadating ang Panginoon, kailangan lagi kang magbasa ng Bible. Amen? Hanggang maganap ang kaligtasan natin. Sapagkat tulad ng sinasabi sa kasulatan, nalasap na ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Iyan ang susi. Kapag ikaw ay nagme-meditate, mas naiintindihan mo yung goodness ng Panginoon sa iyo. So, magiging excited ka. Amen ka. Pero pag wala yun, hindi ka naman excited kay Lord. Dapat ka magbabasa ng Bible. Kaya yan yung dapat nating i-renew sa sarili natin. Hingin natin muli yan sa Panginoon. Na manabik ulit tayo sa spiritual, no, para umunlad ang ating pananampalataya. Pang-anim, sabi po dito, ano pa tayo lalago? Magpatuloy at huwag bibitiw. Never give up. Tuloy-tuloy lang. Amen? So magpatuloy sa pananampalataya at huwag bibitiw sa iyong pananampalataya. Because maraming hadlang, ang hahadlang sa atin, tao, pwedeng humadlang sa iyo. Okay? Sitwasyon, pangyayari, problema, na pwedeng humadlang sa iyo, sa iyong paglago, sa iyong spiritual life. Ano pa? Sa iyong faith. Ano pa? Hindi, kayo gusto kong tanungin. Sa tingin mo ngayon, dahil Christian ka, sa tingin mo, ano yung humahadlang ngayon sa iyo? Sa iyong paglago. Ano yung humahadlang? Pastor, pera. Hindi ako po naniniwala. Ang pera ay hindi dahilan o hadlang. Ako po naniniwala po doon. Kasi ang Panginoon, inaalagaan tayo ng Panginoon. Basta ikaw may pananabik, the Lord will provide. Naniwala po kayo doon. Yung isang propeta sa Bible, panahon ng taggutom, wala talaga Taggutom, wala makakain. Pero ang Lord nag-provide. Nagpapadala siya ng ibon na may dalang pagkain doon sa prophet. Kaya ako naniniwala,
Pag akala mong wala ng paraan, ang Diyos ang nagpo-provide niyan para hindi ka bumitiw. Amen? So ano humahatang sa'yo ngayon? May problema ka? Matindi ang problema mo? O parang ayaw ko na magsimba kasi parang hindi ang problema ko. Yung asawa ko, matindi ang problema. Hindi na ako pinapansin na asawa ko, so hindi na ako mag-church. Ayaw ko na maging born again. Babalik na lang ako sa Katoliko. Doon na lang ulit ako sisimba. O ibig sabihin, napapahadlang ka. May dahilan si Satan para bumitiw ka na at hindi na magpatuloy sa iyong faith. So ano hindrance mo ngayon? Ikaw nakakaalam. Ano ba nagiging hadlang? Mga kapatiran, ayoko nang magpatuloy, Pastor, kasi ang daming chismosa sa church. Kinichismis kami, Pastor ayoko na magpatuloy. Di nagpahadlang ka. Amen? Maraming naninira sa church, Pastor pinepersonal ako Gusto ko nang ang patulan pero may pagpipigil pa rin ako sa sarili Pero hindi na lang ako mag-church. Di nagpahadlang ka. Bumitiw ka. Ibig sabihin nun, marupok ka. Amen. Binili ka lang ng syota mo, hindi ka na naging Christian. O di nagpahadlang ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang marupok. Magpatuloy at huwag bumitiw. Sabi po ng verse na ito, kaya ang matuwid ay lalong naniniwala at lalong nagtumibay. Amen. Yung matutuwid, yung mga totoong Christian, ako maniniwala ako. Kaya kayo nga andito, isipin mo may bagyo ngayon, sabi nila. Pero hindi na dadaan yan sa atin. Dahil kayo may faith sa Panginoon, tignan nyo, ang titibay ng loob nyo. Nag-church pa rin kayo. Amen? O, kamayan mo yung katabi mo, sabihin mo, walang pipipipito sa akin. Diba? Walang pipipipito. Kahit pa yun 10 pipito pa yan, wala yan. Kasi, alam niyo yung gawain, ng pagmamahal sa gawain ng Diyos at pagmamahal sa Panginoon. So, wala pong tawag dito? Yung manlalamig. Ayun. Yung manlalamig ka bilang isang Christian. Sometimes, ang panlalamig, ano lang yan? Pagkaumay. Ang tawag sa English yan, may word yan Kaya minsan, ayaw na magpatuloy kasi na-burn out. Nasasawa. Nauumay. Katabi yung Pastor, yung katabi ko, yun lagi nakakaumay na pagmumukha nyo. Pastor, lagi na lang ba ito gagawin natin? Parang, alam mo, mahirap ayun na burn out ka. Kaya ang susi dyan, pag nakakaramdam ka ng parang wala ka ng kagana-gana sa spiritual life, go somewhere. Paglakad ka sa kabukiran, habang bumabagyo si Pipito, no? Nakita yung may napanood ako habang may bagyo, nagmumuni-muni siya Natutumba na yung mga puno sa paligid niya, pero siya, naka-smile pa rin. Parang ganon. Yung cool ka lang, no? Kahit minsan ang daming pressure sa buhay, ang daming ikaditismaya ng buhay mo sa paligid mo, no? Ikaw ay manatag kasi ikaw ay isang mananampalataya sa Panginoon. Magtumibay ka, kapatid. Konti problema lang, ayaw mo na. No, napakahina mo naman. Konting kakulangan lamang. Parang, I don't want to serve anymore. No, kaya kahit sa mga pastor nangyayari yan. Alam niyo po ba sa Amerika, napakadaming parang every week ay parang nalimutan ko yung datos po doon. Pero daan-daan pastor ang umaatras sa pagpapastor dahil sa mga difficult circumstances ng buhay. Pero pag tinignan mo yung Bible, kaya ang matuwid ay lalong naniniwala at lalo pang nagtumibay. Mas tumitibay habang tumatagal. Amen? Kaya pag ikaw mahina ngayon sa problema, ganito gagawin mo, tuturuan kita. Yung ba minsan nalulungkot ka kagad pag may mabigat na problema, biglang nagkasakit ang asawa ko, biglang nawalan kami ng pera, nawalan ng hanap buhay ang asawa ko, hindi na kami magkasundo asawa ko. Alam niyo, ganito gagawin niyo dyan. Titignan mo yung mga taong nakaranas ng gano'n at nagtagumpay sa buhay, sa bagay na yon.
Amen? Halimbawa, tingnan nyo po. Pag kayo ay may problema financially, manood ka ng mga testimony ng mga born again. Paano sila binilis ng Lord kahit 5 milyon na ang utang nila at lubog na sila. Nakapanood po ako ng isang ngayon ay negosyante na pero nadismaya siya, nag-backslide siya because nagkaroon po sila ng utang. Naloko sila for 5 million. But the Lord is so gracious sa buhay ng taong yun. Pagkatapos po noon, binilis na sila ng Panginoon, lumapit ulit sila sa Panginoon at nagtiwala. So ngayon, pinagpala na sila ng Lord, may sarili na sila malaking negosyo. So panoorin mo yung mga ganun. Kasi ikaw, broken-hearted ka pa, ang pinapanood mo pa mga drama na broken-hearted din. Paano ka lalakas nun? Diba? Malungkot ka na, ang papanoorin mo pa sa Netflix yung nakakaiyak. Takot ka na sa buhay, ang papanoorin mo pa, pane-exorcist. Lalo ka matatakot talaga. Baliktad. Dapat pag malungkot ka, ang panoorin mo yung masasaya. Pag dismayado ka, ang panoorin mo yung mga pelikulang nagpapalakas ng loob. Amen? At kung ikaw ay nakakaranas na akala mo, ikaw lang ang nakakaranas ng ganyang problema, sabi ng Bible, wala pang problema dumating sa inyo na hindi pa naranasan ng lahat ng tao. Lahat ng problema na nadadaanan mo ngayon, may nakaranas na yan. At tingnan mo ang buhay nila, paano sila nakabangon. If you have a problem with your relationship to your family, to your wife, manood ka, tignan mo, sino yung mga tao nagtagumpay na dito. Dapat tularan ko sila, gayahin ko sila, ano yung kanilang ginawa. Ingat po kayo kasi marami po tayo mga pinapanood na akala natin maka-Diyos pero hindi naman. Ang sa Bible, nung ang Israel ay humihingi ng panalangin na pagpalain sila ng Diyos, walang sagot ang Lord eh. Alimutan ko kung anong aklat to. Mihiling sila pagpalain ng kanilang mga pananim, ang kanilang mga lupain. Walang sagot ang Lord. Ano? Tapos, bumalik sa Diyos-Diyosan yung Israel, nanalangin kay Balaam. Diyos-Diyosan yun eh. Tapos, biglang sumagana yung lupain nila. So, ang utak ng Israel, akala nila, ang nagpala sa kanila, si Balaam. Pero sabi ng Bible, ako ang Diyos ng Israel na nagpala sa kanilang mga lupain. Nakita nyo? So, hindi na kinilala si Yahweh. Si Balaam ang kinilala. Ang tawag po doon, stupid mind. Amen? Hindi mo alam minsan, nanalangin ka na, hindi mo alam, sinagot ka na pala ng Panginoon. Ang sabi lang ng Lord sa'yo, wait ka lang, may sakot na ako sa'yo. Binaling mo sa iba. No, yung iba sa atin, ibabaling sa ibang tao, ibabaling sa ibang magpapayo sa kanila, kaya namamali yung isip. Akala nila tama yung pero ang totoo nun, si Lord ang nag-direct na ng buhay mo. Kaya ang mga Christian, hindi po stupid, matalino tayo. Lahat na nangyayari na bagay sa buhay natin is for our own good. Ganyan ang plano ng Panginoon. All things work together for good. Di ba? Nadidinig niyo yung verse na yan sa Romans. Kaya tayo po ay naniniwala na kahit ano nangyayari sa buhay mo, may plano ang Panginoon. Huwag ka babaling sa iba. Akala mo, yun yung mag-aari sa may mga tao sa iyo. Akala mo, yan ang susi. Hindi pala. Kaya nag-iingat rin po tayo. Amen? Pang-anim, ilan na ba yan? Sumunod, pang-pito. Hindi pwedeng lumago ang isang Christian na hindi lumalayo sa dati niyang buhay. Dati niyang pagkatao. Hindi pwede. Kasi sin will become, again, more powerful sa buhay mo. Hindi pwedeng pamuhayan mo hanggang ngayon ang dati mong buhay. Ako po dati umiinom. Nung maging born again ako, tinanggal ko yun. Iniwan ko. Amen? Dati po, grabe ang bisyo ng mga tropa ko, mga kabarkada ko. Nung maging Christian ako, iniwan ko yung bisyo na sinasabit nila ako lagi. Lagi lang naman ako sabit eh.
Hindi naman ako leader ng bisyo eh. Lagi lang ako madaling mahikayat. Sabi, wala ka naman pakikisama. Tagal na natin magkakaibigan. No? Di ba minsan ganyan? Pagkatapos mo, no, yayakagin ako, inom tayo, ganito, sama ako. No, itry mo naman mag-yosi. Parang uto-uto ako ng araw eh. Try ko naman ng yosi. Nung niyosi ko, di naman sinabi na ibubuga yung usok. Ay, nilunok ko. Inubuo ko ng 1 linggo. Pero nung maging born again ako, ay, hindi na pwede yan. Kasi nilayuan ko na yung dating pagkatao ko. May babae ako nung araw. May mga kaibigan akong bakla at ako'y munti ka na maging bakla. But because naging Christian ako, iniwan ko na rin yun. Tanungin mo yung katabi mo, may iniwan ka na ba? Baka naandyan pa yan. Baka naandyan pa, mga kapatid. Kaya ang bagal ng paglago ng spiritual life. Bakit? Hinihila ka ng kaaway sa dati mong buhay. Kaya hindi pwedeng lumago. Pag hindi ka nagbago, hindi talaga lalago. Amen? Hindi talaga. So, walang puwang ang mga lumang buhay natin sa paglago sa ating spiritual life. Kaya pag gusto mong lumayo talaga, pag-desisyonan mo. Decision po yan eh, hindi yan emotion. Pag gusto mo magbago, it is a firm decision dapat sa buhay mo. Pag ako ay born again na ngayon, I have a firm foundation, firm decision. Lord, hindi na ako pwedeng bumalik sa dati kong buhay. Merong isang verse, merong bang tuwid na tao ang isip, noon siya po ay naglinis, tapos ang sinuot niya, yung luma niyang damit. Hindi pwede. Ngayon nilinis ka na ng Panginoon, huwag mo na naman isuot yung dati mong pagkatao. Tapo na yun, pinatawad na ng Lord yun eh. Amen? Huwag mo na isusuot yan, huwag mo na isabit yan. Yung iba kasi, yung dating buhay, nasa aparador pa, hindi pa tinapon. Kaya minsan, pag magbibihis, maaalala mo yung dati mong buhay, susuot mo ulit. Kaya tayo, yung mga luma nating pagkatao, mga kapatid, wala na. Wala na. You will never be on your spiritual life until na matutunan natin na pamuhayan ang bagong buhay na binigay ng Panginoon. Amen? Kaya alam mo, iyan ang isa sa dahilan bakit mabagal ang paglago ng isang Christian. Yung struggle sa old life. Struggle. Yung dati niyang ginagawa ng makasalanan, nagagawa niya pa rin ngayon. Yan ang magiging hindrance talaga. Amen? Kaya, tulungan natin ang sarili natin na idulog ito sa Panginoon. Lord, sabi ng Bible, one of the fruit of the Holy Spirit is self-control. So, tulungan mo sarili mo. Lord, sabihin mo, binigyan niyo na po ako ng self-control. Help me. Sino ba yung nagpatotoo dito na yung mga madali ding mahatak ng bisyo? Si Kuya Chris ata yun. Yung mga dati niyang trabaho, madaling mahatak. Kasi nga, very powerful kasi yung companionship. Ulitin ko ulit to, lagi nyo nadidinig to. Bad company, corrupt good character. Sabi po ng Bible. Kaya kung sino yung kasama mo ngayon, lagi nakasama. At kung ano sila, magiging ganun ka din. Okay? Kaya, kapatid, kung lagi mong kasama ngayon, nahihikayat ka sa masama, layuan mo na yan. Pero kung mabuti ang kasama mo ngayon, natutulungan ka, lalong lumago sa Panginoon, mas lalo mo silang kasamahin. Dalawa lang naman yon, mabuti o masama. Pag masama, layuan. Pag mabuti, pakisamahan pa lalo. Amen? Kasi alam niyo po, delikado ang buhay po ngayon sa daigdig. Maraming napapahamak dahil sa pagpili ng mga kasama dyan sa labas. Amen? Kaya, tanong, sino ba lagi mong kasama ngayon? Ako, lagi mong kasama. Wala iba, kundi ang aking asawa lang. Yan lang talaga lagi kong kasama. Kahit saan ako pumunta dito ka lang. Dito na. Lagi ko kasama yan kasi
Yan ang tropa ko lang talaga ngayon yung asawa ko Kaya pag kayo mag-asawa, hindi kayo nagkakaintindihan, wala kayong best friend. Kaya dapat, kung meron kang best friend, yung asawa mo dapat, yung may mga asawa dito. No, yan dapat ang best friend mo, mas nagkakaintindihan kayo, mas nagkakaunawaan kayo, no, mas nagtutuwid kayo sa isa't isa. No, yung iba kasi, kayong dalawa, nagsasampalan, nagsisigawan, wala, hindi kayo mag-best friend nun. Kaya dapat, tayo may mga asawa, ang gagawin mong best friend, Pastor, ba't naman gagawin kong best friend na asawa ko? Walang ginawa yun sa akin araw-araw, kundi batuhin ako ng pinggan. Ipanalangin mo sa Panginoon. Amen? Ano sabi? Don't give up. Amen? Huwag mong bitawan ang asawa mo. Itulog mo yan sa Panginoon. Mark 11:24. Yung binasa natin kanina. Kung iyan pinapanalangin mo, you need to believe na mangyayari yung pinagpipray mo. Amen? Kaya nga asawa yan habang buhay yan Ang problema, mga kabataan, kung kayo basta mag-aasawa na kung sino-sino, balang araw, nako, iyan po, habang buhay nyo na makakasama yan, walang saulian. Okay? Sabi po, ay regular na magbasa ng Bible, magpatuloy at huwag bibitiw, layuan ang dating pagkatao at magbago. Ephesians 4:22-24. At verse natin dyan. Iwatan ninyo ang dating pamumuhay. Opo, iniwan ko na po. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao. Opo, inubad ko na po. Na napapahamak dahil sa masasamang pita. Ayun. Yun ang dahilan 23. Ito pa. Sabi, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Ito ang senyales na ikaw tunay na born again. Ang ibang tao may nasasabi na sa'yo. Alam niyo kung ano yung nasasabi? Ba't si Paring Chris, dati ang lakas uminom yan Ba't ngayon hindi na nainom? Yun. Senyales yun na nakikita ng ibang tao na ang nakita sa inyo, yung dati na, yung bagong pagkatao na. Pag walang nasasabi sa inyo, ayun, lakas uminom dati niya, pero ngayon, mas matinding uminom ngayon. Pero alam ko, nagsisimba na yun sa Doropi Christian Church dyan sa Carmona, patay. Walang nakikitang bagong pagkatao. Amen? Dati, alam mo yun, yung kabataan yan, ako, walang ginawa yan kundi mag-cellphone lang. Pero nung mabalitaan ko yan, na isinama ng tropa niya sa Dorope, nakita ko napakasipag, nasisilip ko nga yun sa bahay. Naghuhugas ng pinggan, tinutulungan ng nanay sa paglalaba, bagong pagkatao, napupuna ka ng ibang tao. Ito tanong, ano ang napupuna sa'yo ng ibang mga tao? Amen? Ano napupuna sa'yo? Ay, dati napaka-chismoso niyan. Ngayon, mas malalang chismosa dahil dumalo sa Dorope. Ano ba napupuna sa atin? Di ba nakakahiya pag may napupunang pangit sa atin? Ako hiyang-iya pag may nasatapik sa akin ang kapitbahay namin. Pastor pa naman yan, o yung mga ganon. Nakakahiya yun Kaya ang sabi dito, ang dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katwiran at kabanalan. Mga kapatid, it's a big challenge to bring up again our testimony sa ibang mga tao. Lord, tulungan niyo po ako para hindi ipagyabang na I am a Christian. Kahit wala naman tayo ipagyayabang kung sakaling kung ang buhay natin ay inayos ng Panginoon. Yung ibang magmamalaki, ganyan pa rin buhay nyo, makasalanan pa rin kayo. Kaya nagiging self-righteous ang isang tao Kasi very proud siya sa pagbabagong ginawa ng Panginoon sa kanya. But we bring glorification to God at sinasabi natin, Lord, thank you. Kung wala ka, hindi po ako magkakaroon ng bagong pagkatao. Lord, thank you sapagkat sa iyong biyaya, ako po ay inyong pinatawad at nilinis. At ngayon, Lord, salamat. Pinagkalooban niyo ako ng isang bagong buhay. Panghuli, mga kapatid. Kung gusto mo lumago,
kahit anong testing na dadating sa buhay mo, ipasa mo yan. Ipasa ang mga pagsubok sa iyong pananampalataya. Para tayo tinetesting ng Panginoon, kung minsan talagang, like Job, si Job, sabi nga, ba't ba tinesting pa si Job? Matuwid na nga itong taong ito No? Sabi ng isang classmate ko sa Bible School, sabi niya sa teacher namin, Sir, bakit ba tinesting pa si Job? Kasi matuwid na yan Alam mo sagot ng teacher namin? Kasi gusto ng Panginoon ang matuwid, lalo pag maging matuwid. He wants a righteous man to be more righteous. Hindi para sa kanyang sarili, kundi umasa lagi siya sa kayang gawin ng Panginoon sa kanya. So, Job passed the test. Galing nga ni Job no? Namatay ang mga anak niya. Baka hindi niyo pa nababasa. Mayaman si Job, nalugi lahat ng negosyo niya, nawala. Zero. Namatay ang magaganda niyang anak, napakagaganda. No? Namatay, nawala siya. Nawala siya ng pamilya. Ang natira sa kanya, yung bungangera niyang asawa. Sabi ng isang classmate namin, dapat yun na lang ang pinatay ng Panginoon, yung bungangera ng asawa ni Job. Hindi yung mga anak. Pero yun ang tinira. Bakit yun ang tinira? Kasi gusto turuan ng Diyos si Job na lalong umasa sa kayang gawin ng Panginoon sa kanya. Amen. Matindi, nagkasugat pa. Nabasa niyo ba yun? At hindi ordinaryong sugat, nakakatire, may uod. Naglalangip ang kanyang sugat. So yung langip ng kanyang sugat, kumukuha siya ng basag na palayok, kinakayod niyang ganyan. Tapos, pag may nalaglag na uod, sorry, easy ka lang, halika dito, nilagay ka ng Diyos, dapat dito ka. Gano'ng katindi ang faith ni Job. Yun, Pinas niya yung pagsubok. Tayo, wala lang pang-tuition yung anak. Baka give up na tayo. Binabagsak natin ang exam ng buhay. Alam niyo, ito natutunan ko. Sino yung mga estudyante dito? May mga estudyante ba dito? Pag-exam, pwede ka ba magtanong sa teacher mo? Sir, di ko po alam ang sagot sa number 8. Ano yung sagot dito? Nakaganyan lang yung teacher mo. Si mangutang ka pa, Walang kibo. Pag-exam ng mga bata, walang comment yung teacher. Alam nyo, ano lang ginagawa niya? Mga estudyante, during the exam, ano lang ginagawa ng teacher? Pinapantayan ka lang. Alam niyo po ba, during the test of life, si Lord madalas walang kibo, pero ang kanyang mga mata, binabantayan ka lang. Bakit ka binabantayan? Tignan ko nga ito kung anak na ito magtitiyaga pa rin, mananalangin pa rin, magtitiwala pa ba siya sa akin sa kabila ng mga pagsubok na dumarating ngayon sa kanyang buhay? Kaya minsan yung prayer mo, Lord, ang dami kong problema, pero parang hindi ko nakikita yung sagot sa... Wala nang kibo si Lord. Bakit? Binabantayan ka lang niya. He knows everything. Lahat ng nararanasan mo, alam ng Panginoon. Kaya pag naipasa mo ang exam, di ba napapa-smile mo yung teacher? Pag perfect ang exam mo, galing mo good. Minsan nga, tatapikin ka ba? At sabi ng teacher mo, talaga nag-aaral ka, pinasa mo ang exam. Alam mo sa Panginoon, ganun din. Kapag naiipasa natin ang mga pagsubok sa buhay, ang mga test sa buhay, napapa-smile natin si God. At sasabihin ni God siguro sa atin, magaling talaga yung anak ko. Very faithful sa akin. Hindi siya nag-give up, hindi siya bumitaw. Alam niyo, si Job, ganun. Pag pinalikan mo, eto naman. Pag nakapasa ka sa exam ng buhay, ipapalit naman ni Lord sa iyo yung reward. Si Job, pinalik niya, yung dating maganda, mas maganda ang ipinalit ng mga anak. Yung dating niyang nawala na 1,000, libo-libo ang binalik ng Panginoon. Grabe, sabi ko, Lord, ito yung talaga. Pag tayo nakapasa sa testing, sa exam ng buhay, nandiyan naman si Lord At huwag mo iisipin, sa kabila ng pagsubok, malayo ang Panginoon. Nandiyan lang siya.
Nakatunghay sa iyo yan. Pinapanood ka niya. Tinitignan at inaabangan ng Panginoon, ano kaya magiging reaction? Ano kaya maggagawin ng anak kong ito? No, kaya huwag mo naman idismaya ang Panginoon. Yung iba sa inyo, problema na, yun. Ayun, anak ko, sayang, lumayo sa faith. No, konting problem lang. We need to pass the test. Ipasa naman natin. Nandiyan naman si Lord eh. Amen, kung meron kaming problema, sa aming mananalangin kami, pero kung wala kang sagot, that's fine. Isa lang alam namin, nakatunghay ang Panginoon sa kalagayan namin sa buhay. So, what will be our response? Kamusta po tayo, mga kapatid, sa paglago sa ating spiritual life? Ikaw ba ay tumatatag, lumalakas sa kabila ng mga pagsubok? Sabi po ng verse po natin dyan, mga kapatid, mag-alala kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya. Ano yung susi? Ibig sabihin lang niya, mga kapatid, kaya tayo may problema, ay pinapatatag lang ng Diyos ang iyong pananampalataya sa Kanya. Amen? So, anong problema natin ngayon? Pera, relasyon, kahit ano yan. Nangyayari yan upang tumatag ang pananampalataya. At ang sabi, matapos ninyong pagtagumpayan o ipasa ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayo magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Mga kapatid, sa umagang ito, magsumikap tayo, ipasa natin. At then, ng buhay po natin, pag muli bumalik ang Panginoon, babatiin ka ng Lord, good and faithful servant. Nakapasa ka. Amen? Dahil po dyan, nananatili ang buhay po natin sa paglago natin sa Panginoon. Pwede ba tayo lahat may tumayo po kayo? Mga kapatid, papanalangin po natin ang ating spiritual na buhay ngayon. Na ikaw ay maging matatag. Kumisa-isa sa susi para ikaw ay lumago, yung maging panatag ka sa buhay. Let us meditate the Word of God this morning. At isipin mo na ang Panginoon ay nakatitig sa iyo. Pinapanood ka niya, tinitignan ka niya, inaabangan kung ano yung gagawin mong desisyon sa iyong buhay. Be still, my soul. Yes, Lord. To you I give no words of love. I will be still on you. Kapag dumadating ang mga pagsubok, mas lalo mo nakikilala kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kung gaano siya kadakila, kung gaano siya katapat sa iyo, kung gaano kanya kamahal, kapatid. So, ang pagsubok ay isang pagsubok lang. Pero ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, mananatili sa pagkailanman. Yes, Lord. When the oceans rise and darkness rise, I will soar with you above the storm. Father, you are King of words of life, and I will be still. Pwede ba natin sama-sama kita sa ating mga kamay, ilang tanda ng pananampalataya, pananalig natin at magtitiwala sa ating Panginoon. Pumanatag ka, kapatid. Let the peace of God roll into your heart. Yes. Yes, Jesus. Kapayapang sa aming puso, sa aming isip. Worship the Lord Jesus. Thank you for your love, for your compassion, God. Salamat po, Panginoon. Salamat sa mga pagsubok dito sa buhay.
Lord, our God, salamat po sa iyo, Panginoon. We give you thanks. We give you thanks, Lord. Let us pray to God, mga kapatid. Panalangin mo mga kalagayan ngayon sa buhay. Sabi na awit na ito, be still, be still. Alam ng Panginoon ang lahat. Yes. Without any compromise, we trust you. Put our hope in you, God. Salamat po, Lord. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still. Yes, we will be still, Lord. Dahil ikaw ay nakapagdagos. Let us worship God. Let us worship our Lord, our God, our Father. Thank you, Lord, for the peace. Yes, thank you for your power. I will be still, for you are God. Let the oceans rise and thunders roll. I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, for you are God. Let us worship our Lord. Alam mo kapatid, lagi kang magpapasalamat sa Panginoon sapagkat hindi natin tunay na alam ang ating bukas. Pero alam mo, every time you meditate the goodness of God sa iyong buhay, mas nagkakaroon ka ng kapayapaan sa buhay mo, sa puso, sa isip. Kaya kung merong gumugulo ngayon sa isip mo, kapatid, kung merong mga panlulumo na nararamdaman ka ngayon, merong kalungkutan, kaya mo ang mga bagay nito ay pawiin ng kapangyarihan ng Panginoon. Bayaan mo palitan ito ng Panginoon ng kapayapaan. Palitan ito ng pag-asa. Palitan ito ng kalakasan na nagmumula sa Kanya. Pwede ba taas mo ang kamay mo, kapatid? I will pray for you. Panginoon, sa mga nakataas ng kamay, alam po natin, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago sa buhay po namin. Nakataas ang aming mga kamay ang tanda ng pagsuko ng buhay po namin sa iyo. Inaamin namin, Lord, wala kami magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Pero Lord, sa natutunan po namin, kailangan po namin magtiwala sa iyo, lumapit sa iyo, Panginoon, magbigay ng panahon sa iyo. Lord, tulungan niyo po na lalo ka namin makilala sa aming mga buhay. Na lalo kaming huwag bumiti, huwag sumuko sa laban ng buhay dito sa daigdig nito. But instead, magpapatuloy kami na may lakas, na mayroong pag-asa, na mayroong kapayapaan, na mayroong tagumpay sa bawat buhay po namin, Panginoon. Lord, dalangin po namin, huwag ka namin malimutan sa araw-araw. Huwag namin mahiwalay ang aming paningin, ang aming isip sa mga bagay sa mundo ito, Panginoon. Na tangi ikaw lamang ang laman ng aming puso, ang laman ng aming isip. Sapagkat, Panginoon, lahat ng bagay dito ay matatapos. Pero ang relasyon po namin sa iyo ay mananatiling magpakailanman. Lord, salamat sa iyong pag-ibig sa amin. Salamat sa pagpabagong buhay na binigay mo po sa amin. Salamat sa bagong pagkatao. Salamat sa pagpawi ng aming mga kasalanan. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa kaligtasan. At patuloy namin magpapasalamat kami, Panginoon, sa mga gagawin niyo pa para sa aming mga buhay.